Cebu na sinabi ni Governor Pambari 4 na ito pong flood control project, scandal, scam, ghost project, dyan po sa Cebu, billion-billion din po ang nawala. Billion-billion ang pondong pumasok, walang nangyari. Kapag bumaha pa rin sa Davao City, talagang rumaragasa at tinatangay po ang mga bahay. Nakita nyo naman yung nangyari sa Davao City noong mga nakaraang buwan. Pati sa Cebu City. Parehas lang. Bakit? Kasi pinagnanakawan po ang mga Pilipino. Pinagnakawan ng napakatindi noong panahon ni Digong. Di baling magkaroon ng ghost project, basta ang importante, bigyan mo ng porsyento si Digong. Alam niya na mayroong mga flood control scam. Alam niya na may mga ghost project. Alam niya na may mga substandard. Wala pong ginawang aksyon si Digong. Ano ginawa ni Digong? Tumunganga. Naghintay ng kanyang parte. Naghintay ng kanyang kickback. Hindi inaksyonan ang korupsyon sa DPWH. Tapos yan pa, sasabihin nyo pa, napakagaling na mayor ni Davao City. Napakagaling na mayor ni Digong sa Davao City. Tapos sabi pa ninyo, ang Singapore ay nahalintulad sa Davao City. Kahit sa Ingrom o Kalingkingan ng Davao City, itong Singapore, wala po. Malayo po ang Singapore sa Davao City. Hindi po pwedeng ihalintulad ang Singapore sa Davao City. Nakakahiya po. Ang Singapore po, walang ganitong korupsyon. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Talagang gano'n ang mangyayari kung hindi ka magdredge. Ang dredging, paulit-ulit ito sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ako dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung open kontrabaha, every year dapat nagdredge. Kailangan imbestigahan din to. Kung ano nangyari dito. Bakit? Nung 2019, nagkaroon ng ganitong klaseng baha, dito din sa same area, bakit wala nangyari? Yun ang tanong ko. Bakit? Are you demanding for an investigation? We will have to. But, more importantly, kailangan may gawin tayo kasi, may nangyari na naman ngayon. Tapos, sabihin ng mga tao dito, wala na namang mangyayari. Nangyari na pala to, 20. Diba? Magrereklamo na naman ang mga DDS nangyari yung baha, tapos wala namang action. Yan ang sasabihin niyan. Diba? Rereklamo sila. Pero yung namumuno sa Davao since 2011 na napak ng sheriff, 2019 nagkaroon ng flash flood nung panahon ni Digong, bumaba na diyan. Wala pa rin pong nangyayari, wala pa rin pong solusyon. Abay, baka mamaya si PBBM na naman ang mastermind diyan. Baka mamaya ituturo niyo na naman mga DDS na ang may kasalanan ng pagbaha sa Davao City ay si PBBM. 2019 binabahaan na kayo diyan. Walang ginawang aksyon si Sara. Naging presidente na si Digong. Wala pa ring naging aksyon ang baha diyan sa Davao City. Ngayon si Pulong nakakuha ng 51 billion na pondo. Wala pa rin pong naging aksyon. Baka kay PBBM nyo na naman po isisi yan. Ito sana maimbestigahan to sa Senado. Yan ang pinakamaganda niyan. Maimbestigahan yan sa Senado. Bakit walang nangyayari sa flood control ng Davao City?
Bakit hindi po kumikilos ang LGU, ang local executives ng Davao City? Bakit wala? Ang kalikasan na po ang nagbubuking sa korupsyon ng mga Duterte, kaya napakahirap po nitong pigilin. Napakahirap. Kahit ano pang news blackout ang gawin ng LGU ng Davao City, ni hindi nila pinapakita o hindi nila pinopost na binabaha po ang Davao City habang si Baste ay nagpa-party sa Ibiza, Spain. Hindi nyo na mapagtatakpan ang inyong corruption dyan. Malabo nyo na mapagtakpan yan. Booking na kayo. Booking na booking ng corruption ng mga Duterte dyan po sa Davao City. Kaya po hindi na po ito mapipigilan. Napakahirap na pong pagtakpan. Hindi lang makakibo ang mga taga Davao, pero sila po ay talagang naperwisyo ng baha na dulot ng 38 years na kapabayaan ng mga Duterte. Ate Macha Mochi, lahat naman kay PBBM sinisisi, pati pagbubuntis ng maaga ng mga kabataan. Diyos mio, Marimar. Ned Salvo, nasa bulsa na po kasi ni Pulong, kaya walang nangyayari sa flood control sa Davao. Junbal, buti nga meron sumusoplak sa kanila, kundi tuloy-tuloy gawain nila na fake news. Yun nga. Yes, Bernardo, Kuya Henry, ayan, hello po. 131 na yung likes natin. Salamat po. Lucy Humadjaw, mga taga Cebu, maka-Duterte din, kaya binabaha. Ganun ba yun? Ate Lenny, Ate Virgie Badjola, Junbal, basta mga sarado isip, para sa kanila ang mali. Tama. Kuya Gary Caba, nung time ni Dugong, naka-blacklist siguro yan sa media about sa bad news sa Davao. Yan hula ko. Yes, opo. Naka-news blackout po sila doon sa Davao City. Diba nga sabi nga nung si General Torre, napakarami pong krimen na nangyayari sa Davao pero hindi po nababalita. News blackout ang kanilang ginagawa. Lilia Orpia, ayan, action man si Sec Dizon. Tama po. I am Batman, si PBBM pa ang gagawa ng errands ng mga Duterte. Nora Bel Gestosohela. Ayan, hello po. Mia Dizon. Dukha, Pro People, Zeresa Force. Yung mga lumang project, pinopondo sa administrasyon, may nagbigay na sa kanila para project na yan. Kaya lang, baka hindi nagamit. Diba? Ate Virgie Badjolan, dyan pa rin, Ate Corazon Duyugan, dami fake news talaga. Totoo po yung Ate Lenny. Hello po. Lahore Vlogs. Ayan, hello po, hello po. Yun nga, Kuya Junbal, ganyan nga. Ngayon, alam nyo po, sa nangyayari po dito sa Davao City, diba, yun po yung mga sinabi ng ating Secretary Vince Dizon. Yan po yung kanyang mga pahayag. Ngayon, pumalag dyan si Pulong. Asahan ninyo pagpapatuloy ang malawakang programang pang-infrastruktura ng administrasyon. Ayan. Pumalag dyan si Pulong Duterte. Kasi nga po siya, yung daw po ito, Yung tubig. okay, ito daw pong nangyari sa Davao City, parang nagtuturo si Pulong kung sino po ang pwedeng sisihin dito po sa nangyari na ito sa Davao City. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, bukod sa ang mga taong yung tawag dito, yung ang
bubuking na dito sa mga korupsyon po na ginagawa ng mga Duterte ay yung kalikasan at yung taong bayan na rin po ng Davao City ang nagbubuking. Ngayon, ito po yung kanyang sagot. Ang sabi niya dito, tama ka, Vince Dizon, nakakagalit talaga. Nakakagalit na ang mga taga-Talomo had to endure another devastating flood 7 years after 2019. Nakakagalit na despite the existence of a JICA Davao Flood Control Master Plan submitted to the national government as early as 2023, it remained unacted upon. So nagtuturo si Pulong. Di ba Pulong, binigyan ka 51 billion nung tatay mo presidente? Saan napunta yon? So ito na nga yung sagot ng ating butihing congressman ng Davao City. Wala po siyang ibang sagot kung hindi magturo ng sisi. Yun daw JICA, wala daw pondo. Yung 51 billion mo, saan napunta? Imagine niyo yung 51 billion na yun hindi po yun para sa buong Davao. Para lang po yun sa first district ng Davao City. Pero wala pong ginawa si Pulong noon pong binahaan Davao City since 2019. 2011, meron ding flash flood na napak ng Sheriff si Sara Duterte, binuking ni Bongo na 2011 may flash flood, 31 po ang namatay diyan sa Davao City. Ano ba ginawa ng presidenteng Digong? Para hindi na tumaulit, 2016 presidente siya, 2019 nagkaroon ulit ng flash flood. Bakit hindi sinolusyonan? Tapos umabot ulit 2026. Natapos na termino ni Digong. Wala pa rin pong nangyaring iba. Wala pa rin pong pagbabago. Binabaha pa rin po ng katakot-takot ang Davao City. Binabaha pa rin po na napakatindi. Ang mga tao umaakit sa bubong para maligtas. Nasisira ang kabuhayan, nasisira ang kanilang mga tahanan, nasira ang kanilang mga appliances, nalubog sa putik ang lahat ng kanilang mga pinag-ipunan, pinaghirapan. Tapos isisisi lang ni Pulong Duterte sa JICA. Ang sabi dito, at mas nakakagalit na ikaw mismo ang umamin na ngayon mo lang nalaman ang tungkol dito at funding will only be proposed under the 2027 GAA. So hanap ng sisi si Pulong. Meron ka ng 51 billion, ba't hindi mo pinariprap? Pinagawa ng flood control projects yung Talomo. Ang sabi pa niya dito, so ang tanong, ito asa man di ay ang plano sa tulo ka tuig. Nasan daw ba ang plano sa 3 taon? Natulog daw ba o pinatulog? You ask why nothing substantial was done after 2019. That's a fair question, but the answer is not outside the DPWH. Nasa inyong mismong opisina. Kanino ba yung 51 billion na binigay? Ba't nangyari na yung kalamidad noong 2011? Naulit noong 2019. Naulit-gulit ngayon na 2026. Alam niyo kung titingin kayo sa sa Google, type niyo lang Davao City floods 1980s. Meron na pong mga accounts diyan ng matinding pagbaha simula noong 1980s. Ang alam ko, itong si Digong, naging mayor ng Davao to, naging caretaker ng Davao, 1987. Kung di ako nagkakamali. So, ibig sabihin, magpo 40 years na po na Duterte ang namuno sa Davao City pero walang ginawang aksyon at ngayon nagtuturo pa ng paninisi si Pulong Duterte.
Buti sana kung hindi natin nabalitaan na nabigyan po ng napakalaking halaga itong si Pulong. 51 billion in 3 years. Wala pa palang 100 million yung magagastos doon sa Talomo. Sana inisip na lang muna, wag munang magnakaw. Pagawa naman muna natin tong Talomo. Yung flood control sa Talomo kasi ang dami nang naperwisyo dyan noong 2011. May mga namatay na. May naperwisyo ulit noong 2019. At ngayon ulit 2026. Meron ulit na perwisyo. Diba? Sana, diba, hindi naman ganun. Sobra naman na yun. Magpo 40 years na kayo dyan sa Davao. Hindi nyo pa rin nagagawa ng tama ang inyong mga trabaho. Tapos, etong si Sara Duterte, gusto nyo pang gawing presidente? Ang Davao nga hindi naayos ng bobang yan. Wag nyo kaming wag nyo po kaming sabihan na wag politikahin o wag pong puro Davao City ang silipin. Wag po ganoon. Bakit? Kasi sa totoo lang po, ang Davao City ang isa sa mga lugar na kung saan ang namumuno po ay napakatagal na diyan. Napakatagal na diyan, 40 years na. Kaya nga nagulat ako nung sinabi po nitong si Pulong, isinisisi po sa JICA. Yung problema ng Davao City. 40 years na kayo diyan Hindi nyo nagawa ng paraan, 40 years? Napakahabang panahon na yan. Na binigyan kayo ng pagkakataon para maayos yung problema na yan sa Davao. Hindi nyo nasolusyonan. Tapos isisisi nyo kay PBBM. Isisisi ninyo sa mga ibang tao, isisisi sa JICA, kung kani-kanino isisisi. 'Di ba? Pero sila po ay nandiyan 40 years ago, hindi po nila nagawa ng paraan. 40 years ago. 40 years ago po, walang ginawang solusyon para po hindi po bumaha ng sobra-sobra sa Davao City. 40 years. 40 years. Magpo 40 years po ang kanila pong naging diyan, naging pamumuno. Walang nangyari. Kaya nakakaawa po talaga mga taga Davao kasi syempre sino ba na perwisyo diyan? Sino ba ang diyan, na siraan ng mga gamit, 'di ba, mga taga Davao? 'Di ba? Nakakalungkot lang na nararanasan po 'yan ng ating mga kababayan na yung tinatawag nila na pinakamagaling na mayor, pinakamagaling na namumuno sa Davao City hindi po naman pala totoo. Bagkus, ito pala ay napakalaki po pala ng kanilang katarantaduhan na katulad niyan, hindi nila na-aksyonan yung mga ganyan pong problema. At ito nga po matindi. Ito matindi Taga Davao na po ang nag-booking kay Pulong Duterte, kay Baste, kay Sara at kay Digong. Taga Davao po ang nag-booking sa kanila. Ito po yung video. Kailan last na nangyari yung ganito kagabi? 2019. Mas worse ngayon, sir. Malalim. Mas worse ngayon. Opo. Kasi hindi sila nagde-dredging. Ano problema Ayan,
Taga Davao mismo ang nag-booking 2019. Mas worse daw ngayon, mas mataas daw ngayon ang baha. 2019, so 7 years ago. 7 years ago. Pagka may bagyo, pag umuulan ng malakas, usually hanggang saan gang? Hanggang sa may orange lang, sir. Yung Hindi gumagampas dyan. Hindi po. So, kailangan galiman natin. Yan ang pinaka-immediate. Kasi uulan at uulan dyan. Hindi natin Agosto pa lang. Ito, dagat-ugat ng ilog, no? Opo. Imagine niyo, no? Putik. Tubig Putik, baha. Oh. Taga Davao nagsusumbong, oh. Ayan, no? Ayan yung tubig. Opo. Yan ang tubig. Ayan, no? Ang ganda ng tubig, sir. Oh. Oh my God, Ero. Taga Davao po ang nagbubuking. Oh my God. Taga Davao ang nagsusumbong. Oh my God, may aso. Uy, sorry, may aso maka. So, na ano na yung ano natin? Kuya, wala na yung bahay mo. Saan ka nakatira ngayon? Tulog, sir. 5 days na. 5 days na. Natangayan ng bahay, oh. Opo. Kailan bumuli? Yung sa Foggy, wala po yun. Nabigyan na kayo ng ano? Hindi pa. Ng assistance? Oh, wala pa rin assistance. Sa tawag na hindi. Imagine niyo, natangayan ng bahay, walang assistance. Paano yung mayor nila, inuna, paninira kay PBBM. Yung congressman nila, inuna, paninira, pagtuturo, paninisi. O tapos ngayon, si Sara Duterte, ang inuna, pangangampanya, paninira. Diba, kita nyo, oh. Pero yung taga Davao na itong nagre-reklamo. Nabigyan pumunta ba kayo? Opo. Kailan bumuli? Yung sa Foggy, wala po yun. Nabigyan na kayo ng ano? Hindi pa. Ng assistance? Walang nabigay na assistance. Di ba? Diyos ko, day, ano ba naman yan? Siya yung patawag na hindi SWD Regional Director. Interview naman yung asawa ko, sir. Pagpunta dito ng DSW daw. Hindi pero dapat mabigyan. In-interview lang, pero walang binigay na ayuda, walang binigay na tulong. Ba't hindi alam ni Pulong to, hindi alam ni Bastito? Diba dapat sila ang unang-unang nakakaalam dyan kasi sila ang namumuno dyan. Sila dapat ang unang-unang nakakaalam kung ano po ang dapat na maibigay sa ating mga kababayan. Di ba? No, I'll be working later. Sige, later I go to you, ha? Diba dapat nga sila ang unang-unang malaman natin na tumutulong diyan kasi sila po ang mga tao diyan sa Davao. 'Di ba? Pero ang nangyari, si Vince Dizon pa ang nagpunta diyan at aaksyon. 'Di ba sila taga Davao City? Sila dapat ang unang-una diyan na nagbibigay ng tulong. Sila dapat ang unang-unang umaaksyon. Ang makikita natin na nagbibigay ng tulong sa mga taga Davao pero mauunahan pa ng hindi taga Davao. Kaya nakakalungkot to na sitwasyon. Ang mga taga Davao po hindi na lang makareklamo. Wala na lang silang magawa. Kasi pag nagreklamo ka diyan, yari ka diyan.
Pag ikaw pumalag dyan, katulad nga nun, yung lalaki, sinasabi nga niya, wala pang tulong na naibibigay ang gobyerno ng Davao City. Wala pa daw po. Di ba nga, kapag ganyan, ang unang-una mong makikita diyan, yung mga nakaupo sa lokal. Yan ang unang-una mong makikita na kumikilos, umaaksyon. Dito, nauna pa si Vince Dizon. Nauna pa si Vince Dizon sa pagpunta diyan at pag-survey, pagtingin kung ano mga kailangang gawin. Tapos sasabihin, pinakamagaling na mayor, si Digong. Kung pinakamagaling na mayor, si Digong, dapat ang Davao, walang mararanasan na ganyan na pagbaha. Walang mararanasan na ganyang katindi na problema. No, eto pa. Eto. Kita nyo taga Davao na po ang nagbubuking sa kakulangan ng aksyon ng mayor, vice mayor, hindi. Yung vice mayor nakita ko pala, buti pa yung vice mayor. Duterte din yung vice mayor dito pero nakita ko tumulong. Si Pulong ang wala. Si Baste nagpa-party. Ito, kita nyo taga Davao po ito. Yung tubig. Mabilis hindi na kami Ilang minuto? mga lang ito, mga 1 hour, ganyan. Tapos tumaas na. agad. So nandun kayo. Pero hindi naman kayo nabot sa taas. Hindi na. Pero yung yung sa bahay, Mo, lampas tao yung baha dyan, no? sa current ng tubig. Paano? Good morning. Kumusta kayo? Nawala. Bahay mo dito? Ito yung bahay mo? Yun yung bahay mo? Anong ginawa nyo nung nakita nyo tumaas yung tubig? Umakyat na lang kayo? Ano mo problema dito pagka uulit to hindi to wala pang bagyo yun wala pang ulan yun dito sa baba. Wala ulan dito, sir. Ang ulan dun lang. Kailan last na nangyari yung ganito kagrabe? 2019. Mas worse ngayon, sir. Ano? Mas worse ngayon. Kasi nga hindi sila nagde-dredging Yan ang problema 2019, so 7 years ago. 7 years ago. Pagka may bagyo, pag umuulan ng malakas, usually hanggang saan lang? Hanggang sa may ulis lang, sir. Yung may... Hindi gumagampas dyan. Hindi. So kailangan galiman natin. Yan ang pinaka-immediate. Kasi uulan at uulan dyan, hindi natin Agosto pa lang. Ito, daga to lahat ng ilog, no? Opo. Dala ko lahat sa tubig ba, sir? Yan o, ito, daga lahat to. Ito ba, doon marami pa rin. Ayan o, ayan ang tubig. Opo, yan ang tubig. Ayan. May aso po sa Hanggang dyan ang tubig, sir. Oh my God, hero. Ang taas ng baha, Lampas kay Vince Dizon. Anak nila sa inyong balay, isulog na sa inyong balay. Lampas kay Vince Dizon yung yung baha. Wala na yung bahay mo. Saan ka nakatira ngayon? Matulog, sir. 5 days na. Yung DSWD, pumunta ba kayo? Opo. Kailan pumunta? Nabigyan na kayo ng ng assistance, hindi pa. Shane, patawag nga yung DSWD Regional Director.
Nag-interview naman yung asawa ko, sir. Pagpunta dito ng DSWD. Hindi, pero dapat mabigyan. Kaya ba ito nangyari? Last week to, no? July 24. Friday. Friday. Ika-5 days na yun. 9 p.m. Masyado matagal yung 5 days. Kailangan nabibigyan. Nakabalik kami dito, sir, mga 1 a.m. na. Wala lang tubig. Gano'ng kabilis mo ba? Bilis, sir, ah. Kunyari, alas 9. Alas 9 umakyat. Mga ano oras bumaba? Mga alauna. Wala nang tubig dito sa amin. Tagal yun. 4 hours. 4 hours, matagal yun. Ibig sabihin, ganun kadami yung volume. Mamadali na, kaya nga madali yung ano ba. Saan pong bahay mo? Ito. Daanan ng lapok. Hanggang saan po yung dito? Dito po. Dito po. Paano kayo? Dito na. Hindi, na-60 na yung mga anak ko. Safety na yung mga bata. Ako, at saka yung mga ko, naiwan na. Kasi ikaw mismo dito, ikaw yung pinunang tatamaan dito. Kasi nandito. Kasi 10 years naman yan. Oo, sige. Huwag lang masyado na Ikaw, pinasok ka dito, kuya mo. Ay, sige po. Dito na lang muna tayo. Media, stay here lang po. Stay lang pa rin. Yung tubig. Kita nyo mga taga Davao na po ang nagsasabi ng problema. Bakit? Bakit nila sinasabi kay Vince Dizon? Bakit sila nagre-reklamo kay Vince Dizon? Kasi hindi sila pwedeng magreklamo kay Digong, hindi sila pwedeng magreklamo kay Sara, hindi sila pwedeng magreklamo kay Pulong, hindi sila pwedeng magreklamo kay Baste. Kaya, nung nakita nila si Vince Dizon, ito yung pag-asa nila na baka kahit papaano may gawin to. Baka itong taong to matulungan sila para sa mga darating na pag-ulan, pagdating ng mga baha, baka masolusyonan itong taong to. Bakit? Inutil yung kanilang mayor Inutil ang kanilang congressman. Ang alam lang nitong mga to magturo kung sino ang may kasalanan. Ituro ang sisi sa ibang tao. Pero sila yung namununungkulan dyan since nung na-assign si Digong bilang mayor ng Davao City ni Cory Aquino. Panahon pa ni Cory yan, yung problema na yan. Dumaan na yung 2011 flash flood, 31 ang namatay. Si Bongo mismo nagsabi. Dumaan ang 2019, nagka-flash flood sa Talomo. Yung mga tao mismo dyan sa Talomo ang nagsabi dito kay Vince Dizon. Tapos another 7 years ang dumaan, wala pa ring nangyari. Wala pong ibang word na nababagay dyan kung hindi po inutil. 40 years ang mga Duterte sa Davao City, walang solusyon. Walang nagawang solusyon sa flash flood sa Talomo. Ay, inutil. For sure, mamasamain na naman ni Barbie ang pagpunta ni Sec Dizon dyan. Opo, totoo po. Pati nga si Pulong, sinisisi dun sa JICA. Pero siya yung nagkaroon ng 51 billion noong 2019, 2020 at 2021. Hindi niya ito napagawa. Ate Macha Mochi, maganda nga umarap kay Sec Dizon niyang si Barbie. Dapat nga pa-investigahan to sa Senado dahil ito, sigurado to, may corruption. Bakit? Pero 51 billion ang pumasok na pondo kay Pulong para sa Davao City, tapos wala pang 100 million yung flood control doon sa Talomo, hindi pa pinagawa. Kaya nga yung kalikasan na ang nagbubuking sa korupsyon ng mga Duterte. Macha Mochi, tali ang kamay nila. Tama po. At Elizabeth, pinakakawawa dyan yung mga batang walang kalaban-laban. Tama. Pero mo yung bahay nung kasagsagan ng ang lakas ng baha dun sa Davao City. Pero mo yung bahay, tinatangay.
Zari del Carrasco, ang husay talaga ng Duterte basta sa nakawan. Ate Dolly Babes, hello po. Ate Cynthia, hello po sa inyo. Luis Fernandez. Sean Liam Luis. Ayan, hello po, hello po. Nailinda Lopez, hello po. Ay, oo, nandiyan kanina si Piola. Ate Nanette, Hakak, ayan, eto si Ate Nanette. Mac, andito sa London last week.